We praise holy, holy. We praise goodness and mercy. May pamangkot ko sa inyo, to what extent are you willing to compromise? Balan yung word nga compromise, ina balang may ginatuuhan ikaw, pero may naga-offer sa imo nga dako-dako nga kinanglan gubuon mo ang imo tuuhan para makuha mo ni ang ining kantidad or bagay nga gusto mo. That's compromise or compromising. So to what extent are you willing to compromise significant principles in exchange for personal gain? Kung sa hiligay nun pa, tubtob diin ikaw handa sa pagkompromiso sang importante nga mga prinsipyo kabailo sang personal nga ginansya. Ano inang mga bagay nga pwede naton i-give up? Nga i-compromise naton. Now, ang aton nga theme sa gihapon, sa siningabulan sang May or April and May, amo ang God's message to the 7 churches. And ginbasa na ang aton nga text. And pangabayon ko kamuliwat sa pagtindog. Kagbasahon naton ang Revelation chapter 2, verses 12 through 16, or verse number 15 lang kita siya. Basahon naton abisang balos-balos, magauna ako and then kamuman madason. Sa verse 15, magadungan kita tanan. Okay? Magauna ko sa may verse number 12. And to the angel of the church in Pergamos, write, these things saith he which hath the sharp sword with 2 edges. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, or Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. 15, so hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Mga muyo kita anay. Amay namon nga langit noon, nagapasalamat gid kami sa sini nga adlaw nga ikaw Ginoo matutom sa kabuhi sang imo nga mga kaanakan. Salamat Ginoo kay gindala mo kami diri para makasimba sa imo. Salamat sang pribilehiyo nga libre kami Ginoo magpahayag sa amon nga mga pagtuo. Maghatag Ginoo sa amon nga mga pagpangamuyo kag maka-fellowship sa mga kauturan sa sini nga adlaw. Ginoo, ginatugyan namon ang ini nga adlaw nga ikaw gid Ginoo magpakighambal sa amon nga kabuhi. Tanduga ang amon nga mga tagipusoon, buksing amon nga pangunahuna nga maintindihan namon ang mensahe nga gusto mo ipaabot sa amon. Kabay pa Ginoo paagi diri, mabag-o ang amon nga kabuhi. Kag tagay kami sang intsakto nga palananawon kung ano ang dapat namon nga himuon sa amon nga kabuhi sa masunod nga semana. Gani Lord, ginatugyan namon ang tanan, kag ang pagpasalamat ginahatag namon sa imo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, amon nga manluluwas. Amen and amen. Magapong ko ang tanan palihog. Revelation chapter 2, verse number 12 through 15. Subong ginatun-an naton ang ikatatlo nga church nga ginsulat sa Revelation chapter 2. Sa nagligad, nakita naton ini ang mapa nga si John the Beloved, ari diri sa may Isle of Patmos. And then, na-take up man naton ang Church of Ephesus, nga mong manggaranon nga simbahan. And then ang church, nga nadula ang ilang nga gugma sa paghimo sang hilikoton sang Dios, kag sa pagsuporta sa mga kauturan. Ay kaduwa nga church among Church of Smyrna,
Kung sa diin, mga pigado sila, pero nagapadayon sila bisan may persecutions. Subong ang ikatatlo nga church, amo ang Pergamos. Ano ang Pergamos? Ang Pergamos, isa na siya ka sophisticated and powerful city. When you say sophisticated, it means hindi sila ignorante nga mga tao. Well-traveled ining mga tao, damo sila nabalaan about science and philosophy, mga maalam sila nga mga believer sina nga lugar o kun mga tao nga naga-star sa sina nga lugar. And because powerful ang ina nga city, manggrahanon sila katama. Ang ina nga city, political center sang Rome. And then, amo man ina nga city, religious stronghold. Nga religious stronghold because damo dira sa mga templo kag mga sari-sari nga mga pagtuluuhan, especially sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Makit-an mo na dira sang una ang altar of Zeus. Sino kakilala kay Zeus? Si Zeus, isa ina siya ka Diyos sa mga Greeks. Ina ba lang nagapangilat na si Zeus ina? So, ara dirang altar ni Zeus, way labot sina, ara man dira ang imperial cult. Nga imperial cult because amo na ang first nga city sa Asia Minor nga nagpatindog sang templo sa buhi nga Roman Emperor nga mo si Augustus. Gina-worship nila ang ilang nga emperor. So naga-worship sila sa Diyos-Diyos, ga-worship man sila sa buhi nga tawo. And then, makitaan mo man na ang healing cult, may templo man na dira sang isa pagid ka Diyos-Diyos nga si Asclepius, the God of healing. Kita nyo nang ini nga sign? Amoy ng baston sang ilang nga Diyos-Diyos nga si Asclepius, the God of healing. Nakita niyo na sa mga pharmacy. But actually, ginkuha na nila sa time ni Moses. Ang brazen serpent. So, kadamo sa mga ginapatihan sang sina nga mga tao, kag ang mga tumuluo, gamay lang sila kag pigado. Sa muna kabudlay sang ilang nga kabuhi. Kag ang aton nga Ginoo, aring iyagin panghambal sa Church of Pergamos. Siling sang Ginoo verse number 13. Kabalo ako sang inyo nga mga ginapanghimo. Kung sa diin dira kamo naga-star, balaan ko man din kamo naga-star, and dira man naga-star or trono ni Satanas. Na-explain naton kay na nga trono ina ni Satanas bangod sa mga templo ni Zeus, templo ni Emperor, templo ni God of Healing. So, seat of Satan or throne of Satan ang ina nga lugar. Pero siling sa Ginoo daw, hold this fast my name. Ginakaptan nyo gid akon nga ngalan and has not denied my faith. Even in those days wherein Antipas, si Antipas, my faithful martyr, ginpatay upod nyo. Pero wala kamo nagtalikod sa Ginoo. And then ginambali naman, where Satan dwelleth. Kumaga teritoryo ni Satanas, baluarte ni Satanas, ang lugar nga Pergamos. But I have a few things, siling sa Ginoo, against thee. Because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. Ang ginsaway sang Dios sa ila, nga kamo nagapractice sang doktrina ni Prophet Balaam. So, hibaloon naton subong adlaw kung ano gid bala ang doctrine of Balaam or doctrine of Balaam or doctrine of Balaam. So, Pergamos, known as the compromising church. Ang iglesia nga naga-compromise sa kalibutan o kung sa ano nga bagay. Gina-give up nila ilang nga pagtuo. Because si Balaam, the prophet Balaam, naga-compromise siya for personal gain. So, ang title ginaton subong adlaw,
What do we lose if we compromise? Ano gid haw kung ma-compromise ta? Ano gid ang madula naton? Okay mala na siguro mag-compromise kita gamay. So what do we lose if we compromise our faith? Number 1, we lose revelation. Revelation means spiritual sight or discernment. Ina balang kung mag-compromise ka, gakabulag ikaw sa mga bagay nga langit nun. Gakabulag ikaw sa mga bagay nga kamatuoran kag realidad. Now remember, kung balikan naton si Prophet Balaam, si Balaam was a seer. When you say seer, it means propeta. Kita iyang palaabuton. Kung propeta ikaw, you are the one who has the connection to God and knows the will of God compared sa mga ordinaryo nga mga tao. Pero si Prophet Balaam, bisan seer siya or prophet siya, nag-compromise siya. Anong natabo sa iya? Balikan natin ang Numbers chapter 22, and I believe may background ako kamugamay parte kay Prophet Balaam. Diri na kita masugod sa tion balang nga nagabaisay sila sang iyang donkey. Okay? So si Prophet Balaam ginambala na gid sang Ginoo nga hindi ikaw magbaton sang kwarta. Pero pagkadason nga adlaw nang himosa upod yang iyang donkey, nagsakay siya upod ang duwa niya ka servants, nag-agi sa kitid nga lugar. And then may angel nga nagabalabag, and then ang iyang donkey hindi magdiretso, ginbakol ya. Okay? Verse number 22. Now he was riding upon his ass, and his 2 servants were with him. And the ass, ang asno ya, saw the angel of the Lord standing in the way. Now, tandain nyo ni, ang iyang asno, nakakita sang anghel sang Ginoo nga nagabalabag sa dalan. And his sword drawn in his hand, and the ass turned aside out of the way and went into the field. Nagliso ang iyang asno, kaya hindi magdiretso. And Balaam smote the ass to turn her into the way. Nangakig si Balaam, ginbakol niya iyang asno para magbalikid liwat kag magdiretso. Anong diferensya ni Prophet Balaam? Wala siya kakita, sang nakita, sang iya nga asno. Amazing, kaya ang iya nga asno nga sapat makakita, pero siya nga propeta sang Dios, nga dapat tani makita iya ang mga tayog nga lugar, tayog nga mga hitabo, hindi na siya kakita because of compromise. Now, when we compromise for gain, the first thing nga madula sa aton is the ability to perceive reality. Why? Because natabunan ng aton nga eyes of understanding sang giring sang kwarta. Hindi kita kakita sang realidad. Kaangay ni Balaam, hindi siya kakita sang anghel sa yatubangan kay gintabunan na sang kwarta. Gintabunan na sang iyang personal gain. So, you become blind to the dangers standing right in front of you, bangod kay may tabon na sa mga lain-lain nga bagay. Ginhambal sa may 1 Timothy chapter 6 verse 9 pakadto sa 10. Nang tingala gid ko ni nga ang mga tawo nga gusto magmanggaranon o kun makaangkon sang damo nga kwarta nga ma-fall sila into temptation. Inambal diriyo. Sila nga gusto magmanggaranon, nagadali magmanggaranon, nagakahulog sa temptasyon kag nagakahulog sa siod. And into many and foolish and hurtful lust, nagakahulog sila sa hurtful lust, which drown men in destruction and perdition. Why? It is because bulag sila.
Nga nagakabulag sila because of money, because of personal gain. Hindi na sila kakita sa realidad. Hindi sila kakita ngay, uy may ara dira gali temptasyon, uy may ara dira gali siod, uy makapalain ni gali sa aton kabuhi, uy gubaon niya ni gali akon kabuhi, uy pakahuyan niya ko ni gali. Hindi na nila makita. And verse number 10, for the love of money is the root of all evil, which while coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Hindi man sila kakita sa mga bangkaw nga ginabuno nila sa ila nga kaugalingon. Because of personal gain. Because of compromise. Nantawan niyo bala si King Solomon in Ecclesiastes chapter 2. Si King Solomon sang tion nga nag-compromise siya sang iya nga faith. Ano to ganing ginimo ni Solomon? Na ngasawa sa damo-damo. 300 iyang asawa, and then 700 ang iyang kirida. And then, pagkatapos siya nagsugod-sugod naman sa upod sa iya asawa, nga nagasimba sa Diyos-Diyos, sa iban nga mga pungsod. Nag-compromise si Solomon. Anong natabo sa iya sa nag-compromise siya? Nabulag siya. Nabulag ang iya eyes of understanding. Ang spiritual sight nabulag. Ecclesiastes chapter 2 verse 4, siling ni Solomon, nagtry ako maghimo sang great works. Nagpatindog ako sa mga lagko nga balay. I planted me vineyards. I made me gardens and orchards. Tanan gintry ko. I made me pools of waters to water with the wood that bringeth forth trees. I got me servants and maidens. Tanan gintraya. Sila nga pagid verse 8, I gather me also silver and gold. May minahan siya. And then may mga singers, nga lalaki kag babae. And then he tried instruments and musical instruments of all sorts. Nagtuon siya music. So it was great and increased more than all that were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. Nag-alaman siya. Verse 10, whatsoever mine eyes desired, I kept not from them. And then sila nga verse number 11, then I looked in all the works that my hand had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit. Nantawa bala si Solomon, ang tanan ara na sa iya, ang tanan gintraya, pero ang iya kabuhi nagtalang-talang. Nag-usik di sa tsimpo, hindi man siya gali malipay, diri naman siya, hindi man siya gali malipay, diri naman siya, hindi man siya masatisfy. Wala. Nagtalang-talang iya nga kabuhi. Pero ang isa ka bagay nga wala iya ginhimo, amo ang paghatag sang iya nga kabuhi sa Ginoo, samtang mabakod pa siya. And amoy nang matabo sa tawo nga naga-compromise, especially sa mga Kristohanon nga gina-compromise ang iyang faith for personal gain. Siya man nagsiling, Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Kung ang isa ka tawo wala palananawon, wala spiritual sight, ang mga taho maga-perish. Ang word nga perish, ang yabot silingon diri, confused or gone wild, magtalang-talang. Hindi sila kabalo sang ilang nga direksyon sa kabuhi. But he that keepeth the law, happy is he. Siya nga nagasunod sa pulong sang Dios, wala naga-compromise, mangin malipayon ina nga kabuhi. Anong himuon naton para hindi kita mag-compromise? Sa Colossians 3:1-2, if ye then be risen with Christ, siling ni Paul, kung tutuod gid man kita, nga nagbag-o ng aton kabuhi, kaangay ni Kristo,
Seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Ang mga tao, ang mga tumuluo, para hindi makompromise, ang lantawo naton atong sa babaw. Mga butang nga iya sang Dios, hindi lang diri tanan sa kalibutan. And then verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Ano ba lang aton nga ginaangtan sang aton balatyagon? Kung ang aton balatyagon diri lang permi sa duta, permi lang kita ma-broken hearted. Maperdi aton negosyo, sakit aton heart. Bayaan kita sang aton pinalangga, sakit aton nga heart. Hindi ma-meet aton expectation, sakit aton nga heart. Because diri lang ginalantaw ta permi, may matabo nga malain, may mamasakit, sakit naman aton nga heart. Diri lang tanan. But if we set our affections, ang aton balatyagon sa ibabaw, hindi diri sa kalibutan, then hindi kita ma-compromise dali-dali. We should ask these questions, kung himuon ko ni bala, is it part of God's kingdom? Is it the will of God? Does it glorify the Lord? Kung himuon ko ni? Sa inang mga questions, magabulig sa aton, para hindi kita ma-compromise sa aton nga mga handom sa kabuhi. 2 Peter chapter 1 verse 5 pakadto sa 9. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Kung may ara ikaw sang bertod o kung batasan, dapat dugangan tana sang kaalam. And to knowledge, dapat dugangan taman sang temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. For if these things be in you, hambal ni Peter, kung ining mga butang ara sa aton, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ang aton nga kabuhi, hindi mangin bawas, kundi mangin mabinungahon. Pero kung wala ining mga spiritual things, ining temperance, patience, godliness, brotherly kindness, charity, kung wala ini naton ginapaminsar, anong matabo sa aton? He that lacketh these things is blind. Mga bulag sila. Mga bulag sila sa mga langit nun nga bagay, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Nga hindi kita kakita sa layo, because diri lang tatanan per megatulok sa mga material things. Hindi kita kaintindi sa mga butang nga langit nun. We are blind sa mga spiritual things. And then siling nalipat kita nga kita gali ginhugasan sang dugo sang aton nga Ginoo bangon mangin matinlo aton nga kabuhi. Sang tion nga gintimtar si Jesus ni Satanas in Matthew chapter 4. Ano gintimtar ni Satanas sa iya? Di ba lang mga butang nga ari diri sa kalibutan? Sila ni Satanas, Jesus, tanan ini nga mga butang, ihatag ko sa imo, kung sa sini nga tion, maluhod ikaw kag masimba sa akon. Abiya, mainto ya si Jesus, kaangay sa pag-into ya kay Adan kag kay Iba. Si Jesus naman, wala nag-compromise. Saling ni Jesus, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Ngam question rin, nga wala si Jesus nag-compromise. Because nakita ni Jesus
nga mangin makasasala siya, kag mahulog siya sa sala, kaangay ni Adan, kag kun mangin makasasala si Jesus, hindi siya pwede mangin Savior sang humanity. Kag kung hindi siya pwede mangin Savior of humanity, hindi siya makaluwas, hindi kita maluwas, kag paimpyerno tanan nga mga tawo. So si Jesus nagatulok sa layo. Nagatulok siya sa matayog kag langit nun nga bagay. Wala siya nag-compromise. And amo ginauna-una madula sa aton when we compromise. Ang aton nga revelation, ang aton nga spiritual sight. Number 2, ano madula naton when we compromise? We lose respect or reputation. Madula ta ang respeto sa mga taho nga nagatulok sa aton. Balik kita kay Prophet Balaam. Sang nag-confront ang angel of the Lord kay Prophet Balaam, sila isang angel, pwede ko na ikaw patyon subong. Kagang imo nga asno, pwede ko yabuhion. Pero sila isang angel, kadto ikaw kay King Balak, pero ang ihambal mo, kung ano lang ihambal sang Diyos sa imo. Hindi ka na maghambal sang iban. Hindi mo pwede i-curse ang children of Israel para lang makabaton ikaw kwarta. Now, karon, ginpasugtan sang anghel nga maglakat kay King Balak. Nagsugataay sila ni King Balak. And then siling ni King Balak, lakat ka diri bala sa may ibabaw sang bukid. Istorya ang Ginoo. Nga i-curse siya ang children of Israel. Kay gaan ta ka kwarta. Siling ni Prophet Balaam, sige, mahimo kita altar. Siling ni diri sa may Numbers 23 verse 1. Balaam said unto Balak, build me here 7 altars. Kita mo? Ginambala na gid sang Ginoo nga hindi na gani pwede. Sila nga, sige, testingan ta. Mahimo kita 7 ka mga altar. And prepare me the 7 oxen and 7 rams. Makon mo, patsyo nila ang 7 ka mga baka, kag 7 ka mga kanding, and Balak did as Balaam had spoken, and Balaam offered on every altar a bullock and a ram. Nag-offer sila. Pag-offer nila, nag-istorya si Prophet Balaam sa Ginoo, kung ba si ma-change pagid ang mind sang Ginoo, silang sang Ginoo, hindi mo pwede i-curse ang children of Israel. Amo na ang balon mo kay King Balak. Siling ni Balaam, boss, alang-alang gid boss, hindi magsugot ang Ginoo. Siling ni King Balak, lakat di bala, makadto pagid to sa piyak nga bukid. Gindalaya pagid to. And then siling ni Prophet Balaam, sige, mahimo naman kita liwat 7 ka altar. Kag 7 ka mga baka naman patsyon mo. Kag 7 ka mga kanding. Kabalo ka mo kung kapilaya ginhimo. Katatlo nila ginhimo ini. So 7, 7, 7, pila tanan? 21 ka altar, 21 ka baka, kag 21 ka mga kanding. Siling ni Balaam, mga muyo ko liwat sa Ginoo, basi ma-change mind ya. Siling sa Ginoo, hindi pwede. Pagbalik ya kay King Balak, boss, alang-alang gid boss. Hindi gid magsugot si Lord. Anong natabo? Nangakig si King Balak kay Balaam. Chapter 24 verse 10, and Balak's anger was kindled against Balaam, and he smote his hands together. And Balak said unto Balaam, I called thee to curse mine enemies, and behold, thou hast altogether blessed them these 3 times. Imaginabla. Sa sugod-sugod, si Balak, grabe respeto ya kay Prophet Balaam, ginapasugat ya pa mo. Ginapiparahan niya pa sang lagko nga kwarta para lang sugaton si Prophet Balaam. Subong ginainsulto ya kag ginakigan. Nan.
Panumdumon ta, mga utod, once nga makompromise kita sa taho, para baydan nila kita, paabuton ta. Nakigan kita nila, kag insultohon, pila ka adlaw. Ginabastos na sa ni King Balak. Una-una, buot-buot pa si King Balak. Subong ginakigan na sa. Si Prophet Balaam, ang iyang ngalan, associated with high level of spiritual influence. Pero subong singalan lang sa sanghari. Because of greed and treachery. Ginakigan-kigan siya. Kung makita niyo iya nga kabuhi, sa may 2 Peter chapter 2, lantawan yung legacy ni Prophet Balaam. Siling ni Peter, si Balaam, which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness. Nadula ang respeto sa iya, nadula man ang iya nga reputation. Patay na si Prophet Balaam, lantawa iya legacy, naging bilim. Who loved the wages of unrighteousness, but was rebuked for his iniquity. The dumb ass, speaking with man's voice, forbade the madness of the prophet. Ano kuno si Prophet Balaam? Buang nga propita. Amo na ang iya nga reputation na subong. So una ginarespeto sa subong ginatawag sa buang. Jude 1:11, woe unto them, for they have gone in the way of Cain and run greedily after the error of Balaam for reward. Ano kuno si Balaam? Nakasala bangod sa kwarta, covetous nga tawo. Kung sa aton pa mga hustler sa kwarta, mga baldog, mga scammer. Amo na reputasyon niya because of compromise. Revelation 2:14, si Balaam nagakast stumbling block before the children of Israel, eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. You see? Gusto ta mo ni aton nga reputasyon? Mambalang iban nga tao, isang una, balabo, gusok-sok na sa balabarong. O kanami na siya lang tawon, kabuot, magbit-bit sang Bible. Kanami na sang batasan niya sang una. Subong, nag-amo na sa man? Lain na ginabit-bit ya. Ti amo ng reputasyon because of compromise. Ano klase ni reputasyon? Nga ikaw isa ka anak sang Dios, tao sang Dios, tapos amo ni dayon ihambal sa imo pila ka adlaw? When we compromise, we lose the respect of other people and we lose our reputation kag mabilin kita sa malain nga ligasiya sa iban nga mga tao. In 1 Timothy chapter 4 verse 12, let no man despise the youth. Ang hambal diri ni Paul, Timothy, hindi pagpasugti nga may iban nga mga tao nga maghikay sa imo. But be thou an example of the believers. In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Nang in-example bala si Prophet Balaam sa word, ang iyang word wala nagasanto sa iyang manner of life. Hambal ni Balaam amo ni pero lain ang ginahimo iya. Hindi siya example sa word, hindi man siya example sa conversation. How about charity? I-curse mo ang iban nga tao para makakwarta ka? Palangga mo na balang mga tao? How about in spirit? Anong spirito ni Balaam? Kwarta. How about faith? Ginbaligya iya faith. How about purity? Ti wala na gid. Kay ti siya pagani nag-devise
nga sige tagaibala na chicks ang mga anak sang Dios para makasala sila, para ang Dios mismo mag-curse na langgid sa ila. So people will never respect us if we are living a double life. If our words are not aligned with our actions. Nadumduman ko sa una, ang mga kilala ko sa basketball. Ina sa balaw. Kilala mo na sa? Gabi na sa basketon, gapang balda na sa, gapaniko. Gapamuyayaw pa. Pastor nyo na. Sa una. Doon nahuya ka bala mag-ako. Because, bad example, compromise. Si Jesus nagsiling sa may Matthew 7 verse 6, give not that which is holy unto dogs, neither cast ye your pearls before swine. Hindi niyo paghatag ang inyong pagtuo, o kung ibaylo ang inyong mga pagtuo kag mga malhalon nga butang sa mga ido kag sa mga baboy. Why? Lest they trample them under their feet and turn again and rend you. Hindi ni sila kabalo sang value sang aton nga faith. So karon kung makompromise kita sa ila for the sake sang ginabayad nila sa aton, kadlawan kita nila. Suyaan lang kita nila pila kadlaw. Number 3, anong madula naton if we compromise? We lose our refuge. Ano ni pastor ang refuge? Pabayaan ka sang Ginoo nga wala ikaw proteksyon niya. Hindi iya ikaw pagproteksyonan. Nantawan niyo si Prophet Balaam. Bangod sang iya nga ginapakimo sa pagpanginyadi nga makakuha sang dako-dako nga kwarta, o diin sa nagtalang-talang, in Numbers 31 verse number 7, ginsugo sang Dios si Moses, ang children of Israel, nga sulungon ang Syrian army. And then pagsulong nila sa sa may Midian, ginsulong nila ang ina nga mga pungsod. Silang diri sang pulong sa Ginoo, they warred against the Midianites, and the Lord commanded Moses, and they slew all the males. Pinamatay nilang tanan nga mga lalaki digto. And they slew the kings of Midian, beside the rest of them that were slain, namely Evi, Rechem, and Zur, and Hur, and Reba, 5 kings of Midian. Balaam also, the son of Beor, they slew with a sword. Nga tuto si Balaam, way ko kabalo. Way man to sa ginsugo sang Ginoo nga makadto to sa. Pero nadakpan to sa, ginpatay sa. Ginkuha sang Dios ang iya proteksyon sa iya anak because ginbaylo ya ang iya pagsalig sa kwarta or sa iban nga bagay. Dumduman niyo si Dumduman niyo si Lot. Sang time to bala nga nag-separate si Lot kay Abraham nga iya nga tiyo. Sila na Abraham, Lot, pili ikaw. Kung digto ka, diri ako. Kung diri ka, digto ko. Ginpili ni Lot ang well-watered plain and pitch his tent toward Sodom. Anong Sodom nga lugar? Malaot nga lugar. Digto ya ginpatindog ang iya nga balay-balay. Lapit sa may Sodom. Dugay-dugay, digto na siya gaistar. Upod ang iyang asawa kag mga kabataan. Kag kung ano tong ginapanghimo nga malaot sa mga tao digto sa Sodom, amo man tong ginapanghimo nila. Anong natabo sa Sodom? Mabasahan niyo sa istorya nga ang 4 kings ginsulong nila ang 5 kings kag hasta ang lugar sang Sodom kag ginkaptive nila si Lot kag ang iya nga pamilya. You see? Kung ang tao mag-compromise, lagson kagid sang Dios. Lagson kagid yan niya. Si Achan, salig-salig sa Achan, baskog kami, damo-damo, naging kontra namon,
perdi namon ang Egypt, perdi namon ang Jericho. Karon maaway sila sa may AI. Pero may gintago siya nga silver sa idalom sang iyang tent. Abiya wala sa may nakakita. Anong natabo? 36 ka soldiers ang napatay, bangod kay wala sila gin proteksyonan sang Dios. Bangod sang sala ni Achan. Lagson gid taya sang Ginoo. Si Samson, anong natabo sa iya? Salig si Samson kay wala sa may makapirdi siya, sila nga bisan magtulog ko diri. Hindi man na sila gyapon kasarang. O anong natabo sa iya? Imagine niyo ang kabuhi ni Samson, budlay-budlay ni. Lukaton ang mata mo, tapos itorture ikaw, adlaw kagabi. Hindi ni basta-basta ang natabo. And another, si King Ahab. Kilala niyo si King Ahab? Ang bana ni Jezebel, nga wicked. King of Israel, ini siya. Wicked king. Siling ni King Ahab, talikdan niya ang Ginoo, pati siya sa mga binutig. Pati ito siya sa 400 prophets of Baal. Hindi siya magpati sa propeta sang Dios. Siling sang Dios, okay, kung amo nang ginapatihan ni King Ahab, binutig ang iya ginapatihan, papatihon ta siya sang binutig. Gintagaan sang Dios vision ng isa ka prophet. Kita sang isa ka prophet ang vision halin sa langit. Ang Ginoo nagapamangkot kung sino mag-volunteer sa inyo, mga soldado na sang Ginoo sa langit, kung sino mag-volunteer sa inyo nga mag-into kay King Ahab. Siling sa isa ka espiritu, ako, ma-volunteer ako. Siling sang Dios, intuon mo si King Ahab nga magpati sang binutig. Ang ginimo sang espiritu, gininto iya ang 400 prophets of Baal nga sugidan si King Ahab nga kung mag-away siya, madaog sa sagira. And then atong mga prophets of Baal naglaygay kay King Ahab, sige, away ikaw kay madaog ka sa away. Ato na, nagparada na sila kontra sa piyak na nasyon. Gintawag ya si King Jehoshaphat, pre, partner kita kontra huntang ina nga nasyon, Syria. Si King Jehoshaphat nagsuksok sang iyang royal apparel kag korona. Si King Ahab ya marot. Sila niya, hindi ko magsuksok sang bayo sang hari. Karon makita ko na nila nga ako ang hari, tirohon ko na nila, disgrasya ko. Masuksok lang ko sang bayo sang ordinaryong soldier. And then sakay to sa siya karwahe. Bisan nagpakuno-kuno pa siya nga hindi hari, gintiro siya sang pana, sang kontra. Naigo man sa gyapon. Patay si King Ahab. Hindi kita kapalagyo sa aton nga Dios. Siling sang Numbers 32:23. But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord. And be sure your sin will find you out. Abita mamarutan tang Ginoo, hindi kita kapalagyo sa Ginoo. Siling sampulong sang Ginoo, siguraduhon ta ngang aton nga sala amo na ang magpakahuya sa aton pila ka adlaw. Galatians 6:7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Pastor, di bala pangako sang Dios nga proteksyonan niya nga bata? Yes, pangako na sang Ginoo. Nga i-shield ya kita kung bata yata. Once ang bata iya nagsaylo sang ila pagsalig kag nag-compromise, siling sa Ginoo, bahala ka na sa buhay mo. Kay may promesa man ang Dios sa mga bata iya nga nagpadungol. Siling sang Dios, God is not respecter of persons. Wala iyang nagarespeto ang Dios
kag wala siya may ginapasin-o sa aton. In Hebrews 10 verse 30 and 31, siling diri sang Ginoo, vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge His people. Ang Ginoo gidya among magahukom sang iya nga mga katawhan. And verse number 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Salig kita nga, bata ko ya sang Dios. Bisan magpadungol ko ya, okay lang. No. The more nga bata ikaw sang Dios, the more nga disiplinahon niya ikaw. And it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So what do we lose if we compromise? Number one, we lose our spiritual sight. We lose revelation. Matalang-talang kita sa pangabuhi. Number two, we lose respect and reputation. And number three, we lose refuge or protection. Hindi kita pagproteksyonan sa Ginoo. Do not be fooled by the comfort of compromise. It is not a path to liberty, but rather a cage designed intentionally. Sabi naton, bangod kinakaginansya kita, kinag-compromise kita, o nakakabi kita for personal gain, mahilway kita sa pangabuhi. Amo na gali ang prisuhan nga gindesign sa mga tao nga nag-compromise. So kabay kita nga mga tumuluo sang Dios, hindi kita manginkaangay sa Church of Pergamos, the compromising church. Let us pray. Our Heavenly Father, nagapasalamat kami sa sining nga adlaw. Nagintudluan mo kami, Ginoo, kung ano ang dapat namon likawan sa pagpangabuhi namon bilang isa ka anak sang Dios. Kadamo na nga mga bisis kami natiplang kag nadayaan sang amon nga kaaway, bangod Ginoo nag-give in kami o nag-compromise kami sa mga bagay nga gusto namon. Ginbaylo namon ang amon nga mga pagtuo, ang amon prinsipyo kag panindugan sa pulong sang Dios. Pero Lord, this time gapangayo kami sang patawad, nga kabay tagaan mo kami sang kusog kag kaalam sa paghimo sang maayo nga desisyon. Hindi namon Ginoo pagi-compromise ang amon pagiging anak sang Dios kag pagiging alagad sang Dios. Tudloi kami kag buligi kami nga manindugan sa imo nga pulong sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Pakamayuhon mo ang amon Ginoo natun-an sa sini nga adlaw, nga magamit namon Ginoo para maging mabakod kami sa pagatubang sa mga temptasyon kag mga siod sang panulay nga luyag maguba sa amon nga kabuhi. Gani Lord, ginatugyan namon ang amon nga kabuhi sa imo, nga kabay ang amon nga kabuhi mangin madinalag-on sa masunod nga mga inadlaw sa pagatubang naman sa mga challenges. Salamat gid Ginoo sa sining nga mga tinion. Kag ginahatag namon ang pagdayaw sa imo, kag pinakamataas kapag pasidungog sa ngalan ni Kristo Jesus amon manluluwas. Amen. We praise holy, holy.